Ay, Bambina. Wait lang. Ang pinakabalikan ng kabalikan ngayong Sabado de Gloria. Doon pala. Exclusive. Misis, patay sa pananaksak ng sariling mister sa Angono Rizal. Pati mga anak, dinamay. Isa pang exclusive, Chop, inarkilang chop. sasakyan itong Semana Santa. Tinangay na nga, pinachop-chop pa sa isang talyer sa Quezon City. Lo, nagchop-chop. Dalawang fighter jet ng Amerika, tinabagsak ng Iran. Ang isa, natamaan habang nasa Strait of Hormuz. Ooh. Tumatayong gang leader at sangkot din daw sa riot sa trillion peso March 2 Setyembre. Arestado, pero ang isinilbing arrest warrant, walang kinalaman sa gulo sa Maynila. Kabi-kabilang insidente ng pagkalunod Brownie. na itala sa gitna ng mga paglangoy ngayong Holy Week break. Alamin ang tips para ligtas sa mga fur baby ngayong tag-init. At sweet moments ni Katrina Halili at Chris Lawrence habang nasa bakasyon, usap-usapan online at nagpakilig, maging sa mga kaibigan sa showbiz. Mamaya yan. Okay. Magandang gabi po! Madugong krimen ngayong Sabado de Gloria sa Angono Rizal. Alam na yan, Isang ha? misis ang No more nasawi timer. matapos pagsasaksakin ng sariling mister. Nadamay rin ang isa sa kanilang mga anak. Ang suspect, kritikal ang kondisyon matapos umunong saksakin ng sarili. Mula sa Angono Rizal, nakatutok live si Oscar Moita. Oscar. No. Yes, Ivan, Pia, isang malagim na Sabado de Gloria ang gumising sa mga taga-Angono Rizal ngayong araw. Mismong hepe ng Angono Police ang umakyat ng bakod. Mapasok lang ang bahay na ito sa isang subdivision sa Ayun. Angono Rizal kanina. Tahimik ang lugar ng kanilang mapasok. Nang mapasok ang silid, tumambad sa kanila ang isang babaeng wala ng buhay. Oh, Ang itinuturong salarin, ang padre de pamilya na natagpo ang duguan sa banyo. Nabawi sa lugar ang isang Lo. kitchen knife na pininiwala ang ginamit sa krimen. Yung suspect ay naka-lie sa bathroom with a wound on the abdomen. Labas yung kanyang bituka. At yung wife ng suspect ay in bloodbath na nakahiga rin dun sa floor ng kwarto. Kritikal naman ang kondisyon ng anak Lo. niyang edad 15. grabe. Ang kapatid niyang edad 12, ligtas na nakalabas ng bahay ng walang sugat. Yung sinaksak siya ng tatay niya. At nagkaroon sila ng opportunity ng kanyang kapatid na makatakas. Hindi pa matiyak ang motibo sa krimen. Based sa interview namin sa kanyang kapatid, medyo engaged sa illegal gambling, yung mga casino. So, baka yun ang dahilan kaya medyo nalubugin siguro sa utak. No Kaya time na tayo. minsan yun ang naging dahilan kaya nagkakaroon ng ganyan depression. After na o lang ganyan news. pag-iisip ang ating mga Ako. suspects. But we're still investigating the case. Naharap sa reklamong parricide, frustrated parricide at attempted parricide ang suspect Parricide. na nananatiling kritikal ang kalagayan sa isang ospital. Samantala, Ivan, nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa Angono Rizal Police na posible raw isa ilalim sa drug test ang suspect habang ang nasawi naman itong asawa, posibleng isa ilalim sa autopsy. Yan ang latest mula dito sa Angono Rizal. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, kahit Semana Santa, tila hindi pinili ng ilan na mangilid. Isang sasakyan pinarakila ngayong Semana Santa hindi na ibalik sa may-ari at natagpo ang chinap-chop sa isang talyer. Ayan. Natunto ng sasakyan dahil sa nakakabit ditong GPS. Yan ang aking eksklusibong tinutukan. Kinuha ko po siya, sir, para ano rin sa daily expenses ba No namin more. sa pamilya. Makatulong din ba No sa amin? more. Nitong Disyembre lang na mag-loan ng lalaking ito at bumili ng sasakyan pang pamilya at pang rent a car kung minsan. Simula noon,
4 na beses pa lang itong naarkila. At ito pala ika-4 ay siya na rin huli. Ang Yun. sasakyan kasi, chinap-chap. Ay! Ayon sa biktima, Grabe. overnight arkila ang usapan sa sasakyan. Kukunin gabi ng Huwebes Santo at isasauli alas 11 ng umaga ng Biyernes Santo. Ikalawang beses daw itong pagrenta ng babaeng kausap niya. Wala naman naging problema nung una, kaya madali siya nagtiwala. Sabi niya, i-rent niya lang daw papuntang Sino chop, mami? Kasi Chop-chop siya. Holy Week dun yung Dahil ng manong sa Semana Santa. pamilya niya. Pero daw alas 10 sa Matabi. umaga kahapon, isang oras bago napag-usapang pagsauli sa sasakyan. Hindi na raw sumasagot ang nag-arkila hanggang sa i-block na raw siya sa chat. Dito na siya nagduda. La. Binalaan niya. Nagkabit siya ng 3 GPS device sa kotse. Yung dalawa, sir, nagtataka na ako kung bakit hindi na siya pumapalo ng maayos. Hindi ko na siya ganong nalolokit ng maayos. Yung pala, natanggal na. Hanggang sa may natira lang na isa, sir, na siguro di pa nila nakikita. Pumalo yun. Dito na niya nakita wala sa Bulacan ang sasakyan tulad ng napag-usapan. Natunto nito sa talyer sa barangay Doña Imelda, Tinanggal Quezon na yun. City. 4 ang arestado. Ito na alam natin na renta car. Na nahila lang po kami para tumulong magkalas. Pero hindi ba kayo nagtaka na maayos sa yung kotse pero pinapakalas sa inyo? Hindi nga po eh. Hindi nga po. Medyo nagtago kami. Tricycle po ako, bali, nautusan lang po ako mag-deliver ng mga visa. May pinakita ng papel Dapat hindi. katibayan na Yung... sa kanila yung sasakyan na pwede ka tayo na gano'n. Kaya naniwala kami na hindi mo nakaw. Magsasampa rin ang pulisya ng reklamong carnapping laban limang sa suspect. At sa Yun, umaling mastermind, arestado. pumunta sa likod ng renta Huligan ng siya na. chop-chop modus. Tinutugis na sila ng pulisya. May grupo na to kasi previously, upon our check, Mami, arestado na. Iba ng arrested suspect natin and at large na suspect, meron na sila mga previous cases sa anti-carnapping. So, Bawal mag-chop-chop. We're thinking of yung conspiracy nila na aarkila, tapos yun na ibabalik yung sasakyan. Diretso na sa chap-chapan. Paalala ng pulisya, ugaliing i-check na mabuti ang background ng mga nakakatransaksyon. At gaya sa kaso nito, mainam na maglagay ng higit sa isang Tinanggal na GPS po. tracker sa mga pinaarkilang sasakyan. Oo. Tama. Panibagong kalbaryo sa mga motorista ang round 5 ng mega oil price hike sa Martes kung kailan posibleng umabot sa 170 pesos ang kada Tinanggal na litro po. ng diesel. Kaya meron pong mga maaga na namang nagpakarga ngayong Sabado de Gloria. Ang ikinababahala naman ng isang transport group, mas malaki pa raw ang buwis sa langis kaysa arawang sahod ng mga May news pa. Nakatutok si May news JT pala. Soriano. Huwag na lang, may balita pa. Dahil sa krisis sa langis, may mga gas station na sa Burnao Town at wala pa rin supply ng Right. petrolyo. Ang mga mabibili Hindi, may news pa lang na yun. Mga tindang nagbibenta ng bote-boteng gasolina at ang kada isang litro Hindi, nito may kaya nasa 145 Bequilos weekend, hanggang Black 150 Saturday. pesos. Hindi Sa mo Cagayan na- de Oro City simula kahapon ay nasa garahe muna ang 30 units ng modernized jeepney ng isang Wow. transport cooperative. Di na raw nila kinakaya ang sobrang mahal ng langis. Halos wala na araw silang maiuwi dahil ang kita sa langis na lang napupunta. Dili lagyan makaya, sir. Tapal na. Sukad sa March 5, tapal naman dito. So, ato lang Abonado. susustinihan tungod kay na pamantay pantapal. Pero karon hasta ang among mga reserve fund Pati old chicks, mahal din. Nagkaurot na. Usaon na lang na namo ang among operational expenses kung magsige padayon. Isa pa raw sa problema, wala pa silang natatanggap na ayuda mula sa gobyerno. Nakatasda sila makipagpulong sa lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City para sa posibleng interventions na ibibigay sa kanila. Patapos na ang Semana Santa pero tila tuloy ang kalbaryo ng mga motorista. Ayon sa oil industry sources, hanggang 21 pesos ang tinatayang dagdag sa kada litro ng diesel sa round 5 ng mega oil price hike. Lagpas 7 pesos naman ang inaasahang dagdag sa gasolina. Kung ganyan ang inaasahan sa Martes, 170 pesos kada litro na ang posibleng maging presyo ng diesel. Kaya ang grupong Piston tuloy ang panawagan na tanggalin ang buwis sa langis. Nila kung aabot sa 170 pesos ang kada litro ng diesel, papalo na sa 25 pesos kada litro ang buwis niya. Yan daw ang 19 pesos na value-added tax o VAT at 6 pesos na excise tax.
At kung susumahin daw sa average na konsumo nila sa diesel na 30 litro kada araw, aabot na raw sa 750 pesos ang babayaran nilang buwis. Oh. Katumbas daw yan ang 22,500 pesos na buwis kada buwan ayon sa grupo. Kaya kung ikukumpara ang binabayarang buwis sa diesel ng mga tsuper, mas malaki na raw ito kumpara sa minimum wage ng mga manggagawang Pinoy. Ayon sa GMA News Research mula noong July 18, 2025, nasa 658 hanggang 695 pesos ang daily minimum wage rate sa Metro Manila. Kaya ang ipinaglalaban ng grupo, mag-go back na ng 55 pesos sa presyo ng petrolyo. Sa isang gasolinahan po rito sa Quezon City ngayong Sabado de Gloria, pumipila na po yung mga motorcycle riders at mga sasakyan para sa inasang panibagong OPH sa Martes na grabe na raw po ang pahirap na binibigay sa mga motorista. Hirap na sa pagkayo ng ilang taxi driver. May natitira pa ba sa inyong kita talaga sa mga taxi? Minsan po sir, 300 na lang. Minsan 200, minsan wala. Umaangal din ang ilang jeepney driver. Baka talagang kuminto na raw sila sa pamamasada. Biglain na namin yung jeep. Pati OG, tigil din. Boundary nito eh. Nasa 900 ang boundary. Hindi kaya habulin. No choice naman daw ang mga motorcycle taxi at delivery rider kundi lumaba para may uwi sa kanilang pamilya. Pinipilit po dahil wala rin naman po magagawa dahil patuloy pa rin po yung pagtaas ng gasolina. JP Sorian, nakatutok 24 oras. Sinusubukan pa namin makuna ng reaksyon ng Malacanang kaugnay sa kompetisyon ng piston. Kahit mas kaunti kaysa karaniwan ng mga turista ngayon sa Baguio, doon pa rin pinili mag-Semana Santa ng mga naghahanap ng malamig na panahon. Pero ibang mga Gen Z, iba na raw ang nasa must-visit list kapag nasa City of Pines. Alamin natin yan sa live na pagtutok ni Bea Kidlang. Bea. Ivan, hindi na lang mga classic tourist spots ang pinupuntahan ng mga turista rito sa Mami, Baguio City. Lalo na pakipunas ang doon. mga gaya ko na Gen Z. Ang hanap na nila ang mga lugar na bago at IG-worthy. Kaya na, sa Baguio City. Gen Z. Sa summer capital ng bansa, kaliwat kanan ng mga pasyalan. Mami, Pwedeng mag-horseback riding, kabot yung bunas mamasalan pagkamay. na nakasuot ng igorot attire, o nang Pag- namindang bunas po. ang Baguio weather Bunas sa mga po. parke sa lungsod. Pero ang mga Gen Z Pakabot. tourists sa Baguio Pagad ngayon, sila pa. tila may iba ng hanap. Yun. Naghahanap kami dito Session Road kung anong pwedeng kainan or cafe. Ito kasi gusto namin mag-try Baka yung kanya different coffees, crafts po. So, syempre aesthetic din po, pang IG worthy po. Bukod sa hashtag aesthetic, travel goals din daw kung bago at kakaiba. Kasi nung mga childhood ko po is more on Pagbadod kami sa classic. So, Bodong ngayon jeep po sa more on ako Bognaw. sa new adventures. Malaki We daw, just mahal. wanted to experience Malaki na daw. the new things that nakikita namin online. Pag may narinig po kasi kaming new, then so, try natin. Siyempre, pinipilahan pa rin ang mga classic tourist spots sa Baguio na perfect pa rin daw puntahan ng mga trentahin and up na di nasanay sa malayong lakaran at akyatan, lalo na kung kasama ang pamilya. Last minute decision, gusto namin mag-enjoy this Holy Week kasi walang work. First time namin pumunta dito kaya nag-push through kami. Masaya kasi kasama ko mga anak ko. Pero sadyang pasakit sa Baguio ang mahal na petrolyo. Nangalahati ang mga turista ngayong Semana Santa ayon sa Baguio LGU. Sa Mines View Park, bahagyan ng dumami ang turista ngayong araw. Pero malayo raw yan sa nakagisna nila. Sa mga nakarang taon, pag ganito, dagsanang mga tao, siguro mga binawas nito, mga 50%. Dahil masakit sa bulsa ang taas presyo sa langis at ibang bilihin, tipid-tipid daw muna ang ilan kahit nakabakasyon. Tipid-tipid sa mga souvenirs siguro, ganyan. Pero food trip din, tsaka pumunta sa mga tourist spot na ganito. Sa pagkain, share lang talaga. Hindi na yung talagang bongga. Ngayon, kung saan kami makakita ng restaurant na medyo mumurahin, doon na kami kasi tipid talaga. Kahit na nagbabakasyon, kailangan magtipid pa rin. May iba pa rin naman na all out ang budget sa bakasyon, pero may diskarte.
Pag-uwi, trabaho ulit. Tapos ipon-ipon. Ivan, bukod sa mahal na araw, dumadami na ang mga turista rito dahil simula na po ang summer vacation sa maraming paaralan mula Abril hanggang Mayo. Yan ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat, kay Apinla. Sa gitna po ng mainit na panahon, ilang oras pang nawala ng kuryente sa ilang bahagi ng Puerto Galera ngayong Sabado de Gloria. At libo-libo ang bakasyonista roon ngayong Holy Week at nagpisa rin sa Iseguang Sinakulo. Mula sa Puerto Galera, nakatutok lang si Bam Alec. Bam? Via Black Saturday dito sa Puerto Galera, bagaman naman na yung epekto ng oil price hike pati yung pagtaas ng pamasahe ay pinuntahan pa rin ng mga turista itong Sabang Beach kung nasan tayo ngayon, lalo na ng mga banyaga. Sasaliw ng musika at teatro. Sinadula ng mga taga Puerto Galera ang sakripisyo ni Jesucristo bilang paggunita sa Good Friday. Ngayong Sabado de Gloria, bilang karagdagang penitensya sa Puerto Galera, ang ilang oras na brownout o power outage sa bayan. Nagka-aberya kasi sa Minolos Substation, pero napuspuni ito kaagad kaya hindi gaanong naapektuhan ng turismo. Ngayon lang po kasi lumakas. Nung last kong is mahina po ang guest. So kahit po lumaki po yung Sambal wala ng kuryente sa malaki po yung Galera. kita, parang mababawasan din po gawa po ng kuryente. Sa tala ng Public Information Office ng Puerto Galera, halos break-even ang daloy ng mga turista ngayong Black Saturday. Mahigit 2,000 turista ang nagsidatingan, habang estimated 1,700 na mga turista ang nagsibalikan sa kanilang mga lugar. Dinayo ng mga turistang banyaga ang Sabang Beach, isang tanyag na hotspot para sa diving at water sports. Pagpi Great place to dive. Different types of dives, and I didn't dive for the past 20 years, so I'm very glad to be able to dive here Pag-Easter Sunday. because of the calls, because of the fishes. Sir, dito po sa Sabang, maayos po rito. Pag Maganda rin Easter po ang Sunday. dali ng turista. Matatapos na po yun. Mostly mga Chinese, Hanggang Korean, European po. Sa gitna ng oil price hike at taas pasahe, nagkaroon din ng bahagyang pagtaas sa rates ng ilang water sports sa Puerto Galera. Ang water sports activity po natin, hindi po nagbago yung presyo nila. Pero po yung meron po tayong minimal na pagtaas po ng presyo for our beach hopping activity from 1,800 po na 1 to 6 Mga months. isang buwan na po. Na po siya. Yung snorkeling activity natin, very minimal po na 50 pesos po yung Next round. Pia, may ordinansa ang lokal na pamahalaan na bawal yung scalping o hoarding o kaya yung illegal na pagtitinda ng mga ticket ng barko papunta at paalis ng Puerto Galera. Live mula rito sa Sabang Beach, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Bam Alegre. Susunod, sumata yung leader ng isa sa mga gang na nagsimula umuno ng gulo sa Trillion Peso March. Arestado, pero para sa ibang asunto. Sunog! Sumiklab sa magkahiwalay na bundok ngayong Semana Santa. At ang sikreto ng Kapuso Stars para maging fit ngayong tag-init. Walang pati na pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Mr. Inaresto sa Nueva Ecija ang tumatayong leader ng isa sa mga gang na umano'y pasimuno ng gulo sa Trillion Peso March sa Maynila noong nakaraang taon. Pero ang isinilbing arrest warrant sa kanya para sa ibang kaso at walang kinalaman sa naging gulo sa Maynila. Nakatutok si June Veneracion. Sa araw ng Ayun. pagkilos protesta kontra korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Yun, no? Nagpag-good show sila, oh. Kabilang gulo sa Buhay ilang siya. bahagi ng Maynila. Sila topic like Nagpauna ng Popotol. bago ang Molotov cocktail ang mga kabataan na nakatagipang mukha. Sa gitna ng gulo, may mga nasaktan hanggang sa umabot na sa arestuhan. Aling na buwan na lumipas. Naras po namin sa busa ng araw di pares sa... Nadakil sa Nueva Ecija ang leader ng isa sa mga gang na nagsimula umano ng gulo. Si alias Primo umano tumatayong leader ng Temple Street Gang
na ang ilang nasapi ay kasama sa mga naaresto sa rayo sa Maynila. Ang traffic legal role niya, siya kasi yung lumalabas na parang leader doon sa gang na yun. And wala kasi kaming nakalap na ebidensya na andun siya mismo sa lugar. Pero as leader, dapat accountable siya doon sa actions ng kagrupo niya. And we presume na alam niya yung pangyayari during noong September 30 settlement. Pero ang pagkaka-aresto kay Alias Primo, wala kinalaman sa gulo sa Maynila. Hinuli siya sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa dalawang kaso ng robbery with intimidation at homicide. 12 taon din daw siya nagtango sa batas at nagpalipat-lipat ng lugar bago natuntun sa Gimba, Nueva Ecija. Napakahalaga po yung pagkaka-aresto sa kanya because isa po siyang leader ng isang gang at of course marami po siyang involved na kaso at hawak na ng NCR Police Office ang arestadong gang leader. Mangangalap din daw sila ng ebidensya para makasuhan si Alias Primo sa gulo sa Maynila noong 1 taon. Sinubukan namin kunin ng palig yung suspect, ngunit tumanggi siya ayon sa pulisya. Yung Generasyon Nakatutok, 24 oras. Patay sa pamamaril ang isang Nigerian national na naipit sa Girian sa Taguig. 2 arestado at may 2 pang hinahanap. Droga ang isa sa hilig ng motibo ng pagpatay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bandang alas 4 ng hapon itong Biyernes Santo, nakunan sa CCTV Nigerian National. ang isang grupo sa barangay Santa Ana, Taguig. Maya-maya, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Patay ang isang Nigerian national na may mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa saksi na isa ring Nigerian, niyaya siya ng biktima na pumunta sa isang bahay sa Taguig para mangolekta ng pera. Pagdating nila, nilapitan sila ng mga lalaking may bitbit na mga baril at inadapa. 4 other friends of them, they came out with firearms, the 4 of them, and then they shot my friend while we were trying to plead with them. Nakatakas ang testigo at nakahingi ng saklolo sa barangay. Sa follow-up operations ng Taguig Police, agad na huli ang 2 sa 4 na sospek. We also identify yung nagbukas, yun yung huli natin. We have 4 suspects na yung 2 under manhunt operations natin. Continuous pa rin tayo kaya na follow up for possible arrest of those 2 suspects. Yung natin, yung hot pursuit operation natin. Maaari raw may kinalaman sa illegal na droga ang transaksyon. I think ang motive nito based sa based sa record ng mga na-arresto namin, they have already a record in Taguig City Police Station involving illegal drugs. With regards sa mga Nigerian national, we are still checking with the transnational crime, with the PIDE, kung may record sila. Mahangarap ang mga suspect sa reklamong murder habang patuloy ang follow-up operation para mahuli ang ibang suspect. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Damay sa lingguhang mega oil price hike ang presyo ng ilang water activities sa Boracay. Kung magkano ang iminahal, alamin sa live na pagtutok ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim. Ivan, kalbaryo rin para sa mga owner ng water activities at seafood restaurant sa Boracay Island ang pagtaas ng produktong petrolyo. Dahilan kung bakit napilitan din silang magtaas ng presyo. Sa kabila nito, Ivan, ay dagsa pa rin ang mga turista dito sa isla ng Boracay. Balik din kasi ang parties ngayong gabi. Hindi mawawala sa bucket list ng mga turista sa Boracay ang water sports activities. Yan ay kahit nagsitaasan na ang presyo simula nitong Marso. Ang dating 1,800 pesos sa 15-minute parasailing, ngayon 2,000 pesos na bawat tao. Ang dating 3,800 pesos ng 30-minute na jet ski, ngayon 4,000 pesos na. Ayon sa manager ng isang water sports activity, gumagastos lang sila noon ng 1,100 pesos sa kada 20 litro ng diesel. Ngayon, umaabot na ito sa mahigit 2,000 pesos. Para makasurvive at ma-maintain namin ang serbisyo at the same time, yung aming staff, kailangan namin taas. Pero tila hindi napigil ang taas presyo sa petrolyo. Ang mga turista nais ma-enjoy ang once-in-a-lifetime experience. Hindi naman siya ganun ka, kasi maintindihan mo naman siya kasi
nagtaas na yung gasolina. Okay naman po, sir. Worth it naman pag nag-parasailing ka dito sa Boracay. Ngayon, mag-ATV kami, and then pagkahapon is UFO, and then Okay, pagkabukas, island tour. May ilang water sports activity pa naman na hindi pa nagtasingil. Ngunit kung patuloy pang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, mapipilitan silang mag-adjust din ng rates. Kasi po, yung almost na consume namin 2,000 for 2 days, nagiging 3,500 plus na po. Ang presyo ng mga seafood sa isla, nagsitaasan din. Sa seafood restaurant na ito sa Station 3, ang buhay na alimango nagkakahalaga lang dati ng 800 pesos per kilo. Ngayon, 1,100 pesos na. Umaabot naman sa 2,300 hanggang 3,500 pesos ang presyo ng bawat kilo ng lobster. Tumaas din ng 200 pesos ang kada kilo Mahal. ng ibang isda gaya ng lapu-lapu at tanigi. Maapektuhan tayo sa operating natin sa mga expenses, lalo sa seafoods, lalo na may mga seafoods na kailangan nating i-maintain. Sa April 16 naman ipatutupad ang 10 pesos taas pasahe sa mga regular na pasahero sa mga sakayang pandagat papunta at palabas ng Boracay. Paglilinaw ng LGU, pansamantala lang ang taas presyo at babalik din sa standard rates kapag bumaba ang presyo ng petrolyo. Sana bababa presyo. Matata. Ivan, mahigpit na minomonitor ng Malay LGU ang hindi otorisadong pagtaas sa singil sa water activities at syempre yung pagkain sa isla. Kailangan mo na itong ma-publish bago ito ipatupad. Ivan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. At susunod, mga bagong imahe ng daigdig at buwan. Nakuna ng Artemis 2 mission ng NASA. Ilang lumangoy na ring lasing nitong Semana Santa, muntik ng malunod. Ang taunang panata na alay lakad ng mga deboto tuwing Semana Santa, paano nga ba nagsimula? Walang patid ang pagtuto sa 24 oras weekend. Bilog na tila Yun. ulit sa gitna ng kalawakan. Ganyan kaganda ang imahe ng daigdig na nakuha ng Orion spacecraft ng Artemis 2 mission. Ito ang unang beses na nakuna ng Kahapon. larawan ng ating planeta mula nang matapos ang Apollo lunar mission ng NASA noong dekada 70. Naglalakbay ngayon patungo sa buwan ng Galing, Artemis no? 2 mission. At sa pinakahuling update ng NASA, nangangalahati na ito ng paglalakbay. Ipinakita rin ng crew ang larawan ng buwan mula sa malayo. Hagip sa larawan ang isa sa panel solar array wings ng spacecraft. Galing, ha? Paglapag ng mga astronaut, magsasagawa sila ng lunar Science yun. flyby at mangolekta ng scientific Galing, observations no? ng surface ng buwan. Mga kapuso, mag-ingat po lagi lalo na sa mga magiinuman by the beach. Kabi-kabilang insidente po ng muntik ng pagkalunod ang naitala nitong Semana Santa dahil sa pagsiswimming ng lasing. Nakatutok si Bernadette Reyes. Eto na. Malalaking alon ang humampas sa mga tauhan ng Coast Guard sa Aparing Cagayan nitong Biyernes Santo. Pilit nilang sinagip ang 41 taong gulang na lalaki na naligo sa dagat ng lasing. Matagumpay ang rescue operation at ligtas silang naiamo ng lalaki. Isinugod siya sa Aparing Provincial Hospital. Pero itinurn over din kalaunan sa Aparing Municipal Police Station dahil sa paglabag sa ipinatutupad na liquor ban. Sa bayan ng Claveria, muntik na ring lamunin ng dagat ang isang lalaki. Mabilis siyang nasagip ng Coast Guard at ilang MDRMO volunteers at mga tauhan ng Maritime Command. Nakainom rin umano ang 38 taong gulang na biktima. Naligo siya sa dagat pero hindi na niya kinaya ang malalakas na alon. Ligtas na siya at dinala sa Rural Health Unit ng Claveria. Sa Lucena City, Quezon, malapit sa breakwater area ng Philippine Ports Authority, natagpuan ng isang lalaki. Mag-isa raw itong naliligo sa dagat ng lasik. Nasagip na siya ng Coast Guard. Ayon sa biktima, galing pa siyang Sorsogon at naglakad lang para makarating sa Palawan. Pero naudot ang biyahe niya matapos na mawala ang kanyang pitaka.
Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa LDRMO ng Taytay, Palawan para matulungan ang lalaki na makauwi. Sa Malita, Davao Occidental, nasagip din mula sa pagkakalunod ang isang lalaki. Ayon sa Coast Guard, nakainom umano ang lalaki nang lumangoy siya sa dagat. Wala naman siyang tinamong sugat sa katawan. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Sa Batangas naman, 5 mangingisda ang nasagip. Base sa investigasyon, galing Batangas City at papuntang Isla Verde ang mga biktima para mangisda. Pero bigla silang sinalubong ng malakas na alon. Nasira ang kanilang bangka nang pasukin ng tubig ang makina nito. Nasagip sila matapos na may dumaan ng isang pampasengerong bangka. Maayos na ang kanilang kalagayan. Wilmer Reyes, nakatutok 24 oras. Kabi-kabilang sunog sa bundok ang sumiklab ngayong Semana Santa. Sa Bacon Benguet, ang liwanag ang bahagi ng Mount Kabunyan dahil sa grass fire nitong Huwebes Santo. Walang nasaktan sa 18 turista na nasa bundok nang mangyari ang sunog. Sa paunang investigasyon, sumiklab ang sunog sa gitna ng mainit na panahon. Sinuspindi muna ng LGU ang hiking at trekking sa bundok. Sa Batangas naman, kita mula sa malayo ang paglagablab ng wildfire sa Mount Lamesang Bato. Umabot ito sa unang alarma, tumagal ng 6 na oras bago na apula. Wala namang nasaktan sa sunog. Inaalam pa ang pinagbulan ng apoy at lawak ng pinsala sa sunog na sumiklab kahapon. Sa kabila ng upcoming projects ng ating mga Kapuso Stars na isisingit pa nila ang kailang hobbies at susi to stay fit. Narito nga. Ready na ba ang inyong beach balls? Ang ilang Kapuso Stars ibinahagi ang kanilang secrets to being fit sa kabila ng busy work schedules. Si Asia's multimedia star Alvin Richards, goal i-level up ang kanyang triathlete journey matapos sumali sa isang triathlon sa Davao City kamakailan. Sobrang grateful ako sa opportunity to be able to race. It was a dream come true for me. Definitely, tutuloy-tuloy ko yan. Si Hot Maria Clara Sanya Lopez, mas enjoy raw ang cardio workout. Mas nag-work sa akin yung cardio now is walk. So, 3 minutes ng walk, 3 minutes ng jog or run. Ang ex-BBB collab housemate na si Vince Maristela, plano raw ituloy ang kanyang training para sa isang international fitness competition. Nag-enjoy talaga ako sa race and natetest talaga yung capabilities ko, yung potential ko. Nakikita ko yung sarili ko na mag-race parate. Madami siyang benefits to our work kasi pag mas active ka, mas nakakagalaw ka sa taping. Mas libre yung katawan. Milyon-milyong deboto ang muling nakiisa sa kanilang taunang panata ngayong Semana Santa, ang pag-aalay-lakad patungong Antipolo. Pero ano nga ba ang kasaysayan ng panatang ito? Kim at Nina. Sa linggong ito, tinatayang mahigit 6 na milyong deboto ang naglakad ng kilo-kilometro patungo sa katedral ng Antipolo. Panatan nila ito ngayong Semana Santa. Nasubukan nyo na rin bang mag-alay-lakad? Isa sa mga walang pagod na nakikilahok sa tradisyong ito tuwing mahal na araw. Ang 73 taong unang na doktor na si Doc Lydia. I-start ako since 2002. Naglalakad ako tuwing alay-lakad, Ruby Santo. Yearly yan. Ang number 1 kong hinihiling palagi, yung good health. Ngayong taon, hinulong ko kay Lord na tulungan yung anak kong pumasa sa physician's board exam. Ang paglalakbay ni Doc Lydia patungong Antipolo Cathedral nagsisimula sa kanilang tahanan sa Katarungan Village. O paakyat doon hanggang Antipolo Cathedral, mga almost 12 kilometers yan. Anong bata-bata pa ako, mga 3 hours, kaya na. Ngayon, umaabot na almost 4 hours. Hinahinay na lang. Yung paakyat ang mahirap. Talagang hingal na hingal ako. Exercise talaga yun. Pero kinakamangha ng doktora, sa kabila ng kilo-kilometrong nilalakad niya kada taon, hindi raw ito iniinda na kanyang katawan. Usually, iba, maglaro lang ng 1 oras. Masakit na yung mga katawan. Pero yan na ginagawa ko, wala. Pagising sa umaga, as in, wala lang.
Thank you, Lord. Wala sa edad yun. Alam niyo ba na ang mahabang paglalakad ng mga deboto gaya ni Doc Lydia patungong Antipolo, may mahaba rin kasaysayan? Nagsakupin tayo ng Hapon noong 1940s. Ginawang garrison ng mga mananakop ang bayan ng Antipolo para makaiwas sa gulo. Tinakas ng mga deboto yung mahal na birhen ng Antipolo. Hindi agad nila dinala sa Manila, sa Angon muna, sa isang bahagi ng Rizal, tapos Santolan. May mga daang tao din nakasama ako sa paglipat sa kanya mula sa bulbundukin ng Rizal patungo sa Quiapo. Tumira muna sa bahay ng mga Ocampo sa Quiapo bago formal na nilipat siya sa Quiapo Church. Tapos doon muna siya sa panahon ng giyera, October 15, 1945, ng opisyal na nilakbay o inahon mula sa Quiapo patungo sa Antipolo. Bilang pagkulita sa ligtas na pagbabalik ng mahal na birhen, naging panata ng mga deboto ang maglakad mula Quiapo hanggang Antipolo. Dito nagmula ang nakakista nating alay lakad na nilalaukan pa rin hanggang ngayon ng milyon-milyong mananampalataya. Ngayong Semana Santa, naway mahanap ng bawat isa ang tunay na diwa ng sakripisyo at pananampalataya. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, Yan, dami. 24. Up next, Bea Ashley, kamusta na kaya matapos madisgrasya bago ang kanyang solo show? At Katrina Halili at Chris Lawrence nagpakilig sa kani-kanilang social media posts. Tanong ng netizens, nagkabalikan na ba? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Kapapasok lang po na balita, iyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang Davao Occidental. Ayon sa PVOS, nangyari yan 6:34 ngayong gabi. Ito lang ang sentro ng pagginig sa dagat, 59 kilometers southeast ng Sarangani Island sa Davao Occidental. Ramdam ito sa General Santos City sa lakas sa intensity 3. May mga naiulat ding pagyanig sa Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, South Cotabato at Davao City. Ayon sa PVOX, posible ang aftershocks. Nagunahan ngayon ang Amerika at Iran para hanapin na isang US pilot na nawawala matapos pabagsakin ng Iran ang sinasakyan nitong US fighter jet. Yan at iba pang pinakahuling kaganapan sa nagpapatuloy na gera sa Middle East sa pagtutok ni JP Soriano. Dumagundong ang pagsabog sa West Tehran sa Iran itong Huwebes Santo. Wasak sa pag-atake ng Amerika at Israel ang B-1 Bridge, ang tulay na itinatayo pa lang para pagtutungin ang Tehran at ang ika-4 na pinakamalaking lungsod sa Iran na Karachi. 13 na ang naitalang patay. Di bababa sa 7 ang sugatan. Sa ulat ng state media ng Iran, may mga sibilyang nadamay. Ayon sa isang opisyal ng Iran, hindi pa nabubuksan ang tula na para sa mga sibilyan at walang kaugnayan umano sa military operation. Pero ipinagmalaki ni US President Donald Trump sa social media ang pagpapasabog sa tulay. Nagbanta rin siyang sunod na titirahin ng iba pang tulay at power plant sa Iran. Giit naman ng Foreign Minister ng Iran, hindi sila panitinag at ang pag-atake sa mga infrastruktura nila ay senyalis ng pagkatalo at moral collapse ng kaaway. Kasunod niyan, isang fighter jet ng Amerika ang tinamaan ng Iranian missile at pinaniniwala ang bumagsak sa teritoryo ng Iran. Nasa gitna ng US military ang isa sa dalawang sakay ng crew member nito. Pareho namang hinahanap ng Amerika at Iran ang isa pa. Natamaan pa ng Iranian strikes ang dalawang US Black Hawk helicopters na nagsasagawa ng search and rescue operation. Inanunsyo naman sa Iran ang pag-alok ng pabuya ng gobyerno sa sino mang makakahuli ng buhay sa anilay kalabang piloto. Sa parehong araw, inanunsyo din ng Iran na napabagsak din nila sa Strait of Hormuz ang isa pang fighter jet ng Amerika. Ayon sa American media, nasagip ang piloto na tanging sakay nito. Sa uling tala ng International Federation of Red Cross at Red Crescent Societies, mahigit 1,000 ang 700 na ang nasawi at nasa 20,000 na ang sugatan sa gyera sa Middle East na nagsimula noong February 28. Sa gitna nito, iniulat ng mga local media ng Amerika at Iran na hindi sumang-ayon ang Iran sa 48-hour ceasefire na alok ng Amerika.
Ayon sa American media, opisyal na umanong sinabi ng Iran sa mga namamagitang bansa na hindi na sila makikipag-usap sa mga opisyal ng Amerika sa mga susunod na araw dahil hindi umanong katanggap-tanggap ang inihingi ng Amerika sa kanila. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Naiinita na ba ang lahat? Tara, let's meet the heat sa ilog ng Dikdik sa Norsagaray, Bulacan. Pasyal tayo sa aking pagtutok. Gaya ng mga nagdaang Semana Santa, muling dinarayo ngayon ang Bitbis River sa Norsagaray, Layo. Bulacan. 2 oras lang ito mula sa Quezon City. Tanggal daw ang pagod sa malamig na tubig nito. Pati sa magandang view ng bundok at mga puno. At Tanggal sa pasok pagod. sa budget. Kaya dito ang punta ng mga nais makatipid sa kanilang pasyal sa mahal na araw ngayong mahal ang petrolyo. Yung family kasi namin siya nagpaplano pang Batangas, sabi namin medyo malayo. Yung gas, medyo talagang sobra aray. Siguro dito na tayo siya medyo malapit. Ang pamilyang ito na may 18 miyembro, 8,000 pesos ang gastos mula sa pag-arkila ng jeep, pagkain, entrance at parking. Bakit dito nyo napili? Medyo budget meal. Kasi pag swimming pool medyo medyo Mahina rin ang cellphone signal, kaya nakakapag-disconnect sila at nakaka-connect sa kalikasan. Ito na po yun. Kasi, di ba bukas, back to work na naman po. Bago tuluyang mag-enjoy sa paliligo dito sa ilog, may ilang babala ang lokal ng pamahalaan. Mag-ingat daw sa biglang pagtaas ng tubig, lalo na kung bagong ulan lang at dahil mabato ang ilog. Bawal daw magharutan dito. Bawal, di ba? Okay. Bawal dito ang pagtay mula sa malaking bato. Yan, nakita mo. At punta sa malalalim na bahagi ng ilog. Para mapanatili naman ang peace and order, bawal din ang inuman at pagbideoke. Maraming tanod sa entrance para mag-assist. May roving police at mga tanod sa lugar, pati lifeguards, first aid personnel at ambulansya kung kailanganin. Ay talaga pong buhos po ang mga tao po rito. No, kaya po talaga po doble po ang aming po seguridad. Pakiusap din ng lokal na pamahalaan. Clean as you go. Bitbitin ang mga basura palabas para mapanatili ang linis at malaparaisong ganda ng Bitbit River. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel and food adventures. Thankful at more careful na raw ngayon si Sparkle Artist Day Ashley na nagpapagaling matapos madisgrasya bago ang kanyang solo show nung nakaraang linggo. Sa social media post, ibinahagi ng The Flash Season 2 first runner-up na nadulas siya sa kanyang banyo noong madaling araw ng March 27. Anya, tumama ang kanyang ulo sa lababo at nawala ng malay. Dahil dito nagkaroon ng malaking sugat na kinailangan tahiin ng doktor. Bagamat pinayuhang manatili sa ospital para maobserbahan, pinili raw ni Thea na umuwi at nagdesisyong ituloy ang kanyang solo show kinagabihan. Nagpasalamat siya sa pag-alalay sa kanya ng Sparkle at ng buong production team. Dagdag pa niya, hindi planado ang pagsusuot niya ng wig na may bangs. Improvise daw ito dahil inahit ang bahagi ng kanyang buhok nang gamutin ang kanyang sugat sa ospital. Up next, anak ni Manny Pacquiao na si Jim Well nagsala ng unang panalo sa kanyang professional fight. At netizens, curious sa latest post ni Katrina Halili at Chris Lawrence na tila may pahiwati. Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. Wala na ba? Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang dekada, muling binuhat ng isang Santo Papa ang malaking krus para sa Via Crucis o Way of the Cross sa Roma. Inikot ni Pope Leo XIV ang 14 na istasyon sa pamosong Coliseum para sa prosesyon. At matapos ang prosesyon, ipinagdasal niya ang mga naulila ng iba't ibang gera at mga anak na pinadeport na migrante. Ito ang kanyang unang Semana Santa bilang Santo Papa. Bago ang Via Crucis, pinangunahan niya ang Passion of the Lord service sa St. Peter's Basilica.
Winner by knockout ang panganay na anak ni Pabasa Kamao Manny Pacquiao na si Jimwell sa kanyang pro boxing lightweight match kontra sa Amerikanong si Derek Gates. Napanahon ni Jimwell si Gates sa second round. Pinilangan ng referee ang kalaban na dating MMA fighter. Huwag isa laban. Na makabangon si Gates, saka nakahanap ng magandang tiyempo si Jimwell at muling inatake sa midsection ang kalaban. Dito na nahirapan makabangon si Gates. All out ang suporta ni Pacman na naroon mismo sa laban. Pinabulaan na ng Department of Health ang mga kumakalat na post sa umano'y emergency lockdown bunsod ng COVID-19 cicada variant. Git ng DOH, walang Fake dahilan news. para mabahala o mag-anunsyo ng lockdown dahil nananatiling ligtas ang bansa Tapos sa na yun. nagkakayan. Fake news. Sabi ng DOH na wag nang i-share ang maling impormasyong nagkalat na sa social media. Fake. Sinabi ng DOH Fake na news. walang nadidetect na COVID-19 cicada strain sa Pilipinas. At ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention, may mga naiulat ng kaso ng strain sa 23 bansa. Base sa datos ng World Health Organization, nagmula raw ito sa Omicron variant na kumalat noong 2021. Dati. Sumiklab ang magkakahiwalay na sunog sa Maynila at Cagayan de Oro City. Sa Santa Mesa, Maynila, 4 na pamilyang nawala ng tirahan sa sunog sa isang condominium building pasado alas 9:30 kagabi. 2 sugatan. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng natupok na ari-arian. Sumaklak sa nakaiwalay. 3 bahay naman ang natupok sa Santa Ana kaninang pasado alas 8 ng umaga. Nahirapan ang mga bumbero dahil sa masikip na daan at mga sasakyang iligal na nakaparada. Patuloy na iniimbestigahan ang sunog. Abot naman sa 200 residente ang apektado ng sunog sa isang residential area sa Cagayan de Oro City. Nasunog sa wabong na butante kasi niya. Sa kumalat ang apoy. Umabot sa 2nd alarma ang sunog. Isa sa mga tinitignan pinagmula ng apoy ay ang sumabog na butane canister. Tumutuloy muna sa covered court ng barangay ang mga nasunugan. Patay sa pamamaril ang 2 pulis at isang tauhan ng Bureau of Corrections sa Puerto Princesa City, Palawan, kagabi. Sa inisyal na impormasyon ng barangay, nangyari ang insidente sa isang lamay kung saan isang pulis daw ang nasuntok. Umalis at kalaunay bumalik ang naturang pulis nang may kasama na ibang tao kabilang ang 2 nabaril na pulis. Patuloy ang investigasyon at pagtugis ng pulisya sa mga salari. Mariing kinundina ng Puerto Princesa City Police Office ang insidente. Pati mga alagang hayop, delikado rin sa matinding init. Kaya dumidiskarte rin ang fur parents para guminhawa ang pakiramdam ng kanilang fur babies. Alamin yan sa Usapang Pets ni Katrina Sol. The heat is on ngayong dry season. Kaya ang ilang fur baby certified tag-init ready. Hey, Neil. Sa outdoor adventure man o kahit indoors, dapat presko ang mga alaga. Ang Fur fur mom na si baby. Christine, tinitiyak daw na stress-free ang kanyang mga aso. Sa bahay namin, lagi po kami nakabukas yung aircon. Hindi naman 24 hours, pwede rin electric fan. Tapos minsan, pag pinapakain namin, wet food po, so galing sa ref. Pero nilalagyan ko lang ng konting tubig lang. Tapos lalo na pag nauuhaw sila, nilalagyan po namin ng water with cold ice. Ang alaga naman ni Leticia naka-stroller kapag inilalabas, complete with wet wipes at portable fan. Kaya pag mainit ang panahon, lumalabas yung dila. Kaya nagdala po ako ng tubig para bawas sa kanila yung init ng panahon ngayon. Binagugupitan din niya ang mga alaga. Ayos naman daw iyan ayon sa isang veterinarian. Basta, Pagupitan po ng mas maayos yung buhok ng pets natin. Huwag lang yung kalbo, kasi pag kalbo, mas magkakaroon ng direct sunlight, i-trim lang natin. kung ilalabas ang pets, iwasan ang mga oras na tirik ang araw o 10 a.m. to 4 p.m. Painumin sila ng malamig na tubig at huwag baliwalahin ang pagkahinga ng alaga. Pagka hindi nila na-close yung mouth nila, ibig sabihin merong respiratory distress na nangyayari Matatapos. sa ating mga alaga. Kapag lumala ang hingal, itakbo na ang alaga sa pinakamalapit na vet clinic. Katrina Son, nakatutok, 24 oras.
Kilig ang hatid ng sweet moments sina Katrina Halili at Chris Lawrence sa gitna ng kanilang quality time sa Palawan kasama ang kanilang anak na si Katie. Ano na nga ba ang kanilang real score? Alamin yan sa aking chika. Kilig overload ang teaser ng upcoming vlog ng aktres na si Katrina Halili. Sa gitna kasi ng pag-aura niya sa beach, biglang lumitaw ang kanyang dating partner na si Chris Lawrence. Isinulat pa ni Kat sa buhangin ang Mr. Big na kanyang nickname kay Chris. Ang caption niya sa post, "This is where everything resets." Ang tanong ngayon ng marami, may nagkabalikan na nga ba? Maging si Chris, tila may ipinahihiwatig. Sa isang post, magkatabi sila ni Katrina at ang kanyang caption, "Ang ganda naman ng view." Ngayong Holy Week, may pa-quality time sina Katrina at Chris kasama ang kanilang anak na si Katie. Naghiwalay ang dalawa noong 2014 at 2023 nang magdesisyon sila sa isang co-parenting setup. At ngayong taon ay naging mas maayos ang kanilang relationship ni Chris. Sa kabila ng sweet moments nila sa kanilang bakasyon, wala pang pahayag sina Katrina at Chris kung ano na nga ang real score sa kanilang dalawa. Pero sa isang recent interview early this March, ikinuwento ni Katrina na hindi niya priority ang love sa ngayon. Natutunan ko ngayon, hindi ko kailangan hanapin yung love sa, alam mo yun, sa partner, ganyan. Yung love, mahanap mo yun sa sarili mo pag at peace ka. 'Di ba? So, masaya ka sa buhay mo. Hindi kailangan sa ibang tao. And positivity, 'di ba? Kailangan natin mag-attract. Love attraction. And that's my chika this Black Saturday. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado de Gloria. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Leyrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon, ngayon, serbisyo ito. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.